167 Chinese national arestado at ipapatapon na sa China. Pero bago tayo mapunta dyan, itong Chinese spokesperson na babaliw na ata. Tayo pa ang sinabihang nag-iimbento ng kwento sa pagtatambak ng durog na corals. E papaanong gumagawa tayo ng kwento? May ebidensya na itinatanggi nyo pa. Wala raw basihan ang Pilipinas sa akusasyon nito. Di daw bubuo ang China ng artificial island. E sino ang nagtatambak dyan? Napaksinungaling talaga nitong Chinese spokesperson. Tinalo pa si Huda sa sobrang pulaan. Uubusin lahat ng Chinese national sa Pilipinas. Sa katunayan, 167 Chinese national ay papatapon ngayon sa China. Ito yung illegal na naaresto sa Bambang Tarlac, kung saan nandoon yung mayor nilang di na daw matandaan lahat-lahat. Dapat sinama nyo na yung mayor na ipatapon sa China. Nila, mga CSR lamang sila, Customer Service Representative. Pero sa malalimang investigasyon, sila po talaga ay nagsasagawa ng investment scam, love scam at saka mga cryptocurrency scam. Basically, sa ilalim ng legal na pogo, nagtatago yung mga scamming activities ng Sun One. Kaya lahat po ng mga itong i-deport natin ay mga scammers po lahat itong mga ito. Scammers sa China na nagtatago sa Pilipinas. Ganyan ang sistema ng mga Chinese national na naaresto ngayon. Sa China kakasuhan ang mga to at doon daw ikukulong. Na merong mga foreign nationals na binubugbog doon sa Bamban. May mga nakuha kami mga videos. Unfortunately, yung mga binubugbog ngayon, hindi ho natin nahanap doon sa mga initial na mga surveillance natin nung nakaraang taon. Pero nitong February 28, pinalad po tayo, merong isang Vietnamese national na nakatakas at nagkwento sa atin sa mga nang ginagawa sa kanila doon sa loob ng Bamban. Pag napag-alamang peke lahat ng dokumento ng mayor ng Tarlac, makakasuhan to sa loob na mismo ng ating bansa. Yan ang maganda, diba? Dito nilang pahirapan. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury sapagkat pinanumpaan po yung mismong certificate of candidacy. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen, wala rin po requirement na gano'n, o kaya isasubmit mo yung iyong voter's ID o voter certification, wala pong gano'n. Ipipresume ng COMELEC, sabi ng batas, na yung deklarasyon mo lahat ay tama until may mag-file ng disqualification o cancellation ng iyong candidacy na isang registered voter. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pinafile na certificates of candidacy. Basta po kompleto ang lahat ng items doon, walang blanco, tatanggapin po namin yan. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on may magpapile po ng disqualification. So again, hindi po namin kilala ang lahat ng kandidato sa buong Pilipinas. Kung kalahating milyon po yan, hindi naman namin alam na hindi pala sa Pilipino. Hindi namin alam na siya pala ay hindi of age. Dapat po may magpapile na disqualification. Sa kalagayan po na naturang personalidad, sa verification po namin, wala pong nag-file ng disqualification sa kanya bilang isang kandidato. In fact, nung nagparehistro siya noong April ng 2021 bilang botante, wala po ni isang nag-oppose sa kanyang application for registration kung kaya ito ay na-approve ng election. Marami pa tayong hindi na nalaman at kasalanan ni Duterte ang lahat. Ba't napakaraming Chinese national ngayon sa Pilipinas? Pasok lang ng pasok eh. Si Duterte talaga ba ang dapat sihin dito? I-komento sa baba ang iyong saloobin.